Nawag na trolls ni Senator Robin Padilla mga bumatiko sa payag niya tungkol sa paggamit ng alias sa gitna ng usapin sa mga kainainalang pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa opisina ni VP Sara. Live mula sa Senado nangungulo sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong mensahe ni Senator Padilla sa mga bumabatiko sa kanya? Sige, tinanong ko nga mismo, Senator Robin Padilla, kaugnay nga doon sa mga nambabash sa kanya online. At ang sagot niya sa akin, hindi naman daw matatawag na netizens yung mga yan, kundi mga trolls. At masaya daw siya para sa mga trolls na ito habang may kinakain sila dahil sa pang-aatake sa kanya. At ayon pa sa senador, accountable siya sa mga taong bumoto sa kanya at hindi sa mga bayaran na troll farms. At sabi nga niya, sasagot lang siya doon sa mga constituents o yung mga bumoto sa kanya, no, at hindi siya kailanman accountable doon sa mga trolls na binabayaran. At magugutom daw itong mga trolls na to, Jiggy, sabi ni Senator Robin Padilla kapag tumigil siya sa pagkasalita. Balikan lamang natin ano bang nangyari, bakit pa siya nabash. Kahapon kasi, Jiggy, diba, doon sa impeachment trial day 19 ay inisa-isa ni Senator Robin Padilla yung aliases na ginamit ng ilang personalidad sa ating kasaysayan. Sa gitna pa rin niya ng diskusyon doon sa paggamit di umano ng alias ng mga taong nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Bagay na ang sabi ng prosekusyon ay pwede namang gumamit talaga ng alias kapag may intel gathering, pero dapat ay inilalabas pa rin ang pangalan ng mga individual nito once na cleared na at tapos na yung intel gathering activity na yan, Jiggy. At may anong pananaw ng Center Judges sa desisyon ni Presiding Officer Escudero kaugnay sa pagbabawal sa pagkokomento sa merito ng impeachment case? Chiki, agree daw dyan, Senator Robin Padilla, no? Dahil kahapon, kung maaalala mo, balikan lang natin ano ba yung ruling na yan. Naglabas ng desisyon si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero kung saan mahigpit na, Jiggy, na ipatutupad itong Rule 18 o Sub Judice Rule ng impeachment trial kung saan bawal na magsalita sa publiko ang Presiding Officer, Senator Judges, mga abogado ng prosekusyon, defense at maging si VP Sara Duterte kaugnay sa merito ng kaso. So sabi ni Senator Robin Padilla, wala siyang problema dyan dahil maingat naman daw siya at tingin niya, maging mga kapwa-senador niya, maingat din na hindi nagdi-discuss ng merits of the case at nung mismo ongoing impeachment trial sa publiko. Pero ang sabi ni Senator Padilla, sana naman daw pinangalanan na ni Presiding Officer Cheese Escudero kung sino ba yung mga lumabag na yan sa Rule 18. At natanong din siya tungkol doon sa piyansa na 30,000, ano? At ang sabi nga niya, hindi naman daw siya natatakot dyan sa piyansang 30,000 na yan dahil kaya daw yan bayaran ng kanyang asawa. Pero parang mas delikado para sa kanya yung posibilidad na masampahan ng ethics case sakasakaling ang lumabag dyan sa Rule 18 na yan ng impeachment trial o ng impeachment case. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Kasi ako napakaingat ko. Napakaingat ko at yung mga kasama ko sa ibang judges din. Ako yung sumasaludo kay kay Senator Cheese Escudero. Pero sana mas maganda kung napangalanan niya. O sana napangalanan kung sino na naglumalabag kasi kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? Yung 30,000, kayang-kaya ng asawa ko yan. Pero yung ma-ethics ka, siyempre, mahirap yun. Jiggy, para naman kay Senate President Win Gatchalian, komprehensibo at well-researched yung inilabas na desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kaya kita naman daw na wala ni isa sa mga Senator Judge ang tumayo para tutulan yan. It's for the good of the whole impeachment court, sabi ni Senate President Win Gatchalian. Paalala niya sa lahat, maging maingat talaga. Lalo na at temptation daw talaga yung mga interviews at yung media na sinasalubong sila kapag tapos o bago yung impeachment trial. Maging si VP Sara dapat daw maging maingat sa kanyang mga sasabihin in public, lalo na kaugnay dito nga sa impeachment trial na ginagawa kaugnay sa kanyang kaso o kaugnay sa kanyang impeachment case. Narito ang bahagi ng payag ni Senate President Win Gatchalian. You think it's for the good na Yes, maging yes. mahigpit talaga sa Oo, subject? oo. I think it's for the good kasi nga nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers on both sides. At tempting kasi yung camera eh. Hindi rin magiging fair sa respondent kung
sa court nga hindi ka nagsasalita, sa labas naman inuulit mo yung mga sinasabi mo. No? So it's a very fair and comprehensive ruling at sinusuportahan ng mga senator judges. And kayo At may kaugnay doon sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial, ano nang balita tungkol dito? Pinag-uusapan at fina-finalize pa rin yan ng mga senator judges at kailangan din nila syempre konsultahin ang prosekusyon at depensa kasi hindi lang naman senator judges ang maapektuhan yan, pati syempre yung prosekusyon at depensa. Nagkakaproblema sila, Gigi, kasi hindi nangyayari yung usapan at yung target na one witness per day. Kasi dapat ang target kasi nila dyan, Jiggy, ay magawa yung direct examination ng prosec, cross-examination, interjection o tanong ng mga senator judges sa witness kada isang araw. So, ang nangyayari kasi ngayon, kumakain ng 2 hanggang 3 araw kada isang witness. At ang nangyayari, napapansin natin in the past days, pahaba ng pahaba yung impeachment trial na imbis na hanggang 2:00, umaabot na sila minsan hanggang 3:30 ng hapon. So mukhang nangangailangan talagang i-extend yung oras. So ang nakikita nilang isang posibleng gawin dyan, posibleng solusyon and option sa table, JE, gawin ulit pang hapon itong impeachment trial na to. So that kung kailangan i-extend, they have until the evening. Kung hanggang ano oras, 10:00, 11:00 nila gustong matapos para lang mangyari yung one witness per day. Bakit ba mahalaga yung one witness per day, Jiggy? Kasi sabi ni Senate President Gatchalian, gusto na talaga nila at target na nilang matapos itong impeachment trial na ito bago magpasko. So kinakailangan paspasan din talaga nila, hindi naman sa pagmamadali, pero damihan yung oras ng impeachment trial para matapos lahat ng witnesses na ito, no? Iniingatan din nila, Jiggy, yung burnout. Kasi ang napapagod hindi lamang yung mga senador, much so yung kanilang mga staff. Dahil tandaan natin, Jiggy, yung mga staff na nag-aasikaso sa impeachment trial ay parehas ng staff na nag-aasikaso sa legislative naman na trabaho ng mga senador. So kung sino yung nakita natin mga staff sa impeachment trial, sila rin yung nasa sesyon. So isa pa sa posibilidad ay nakikita nilang option dyan, sige, pagsabayin. Habang may session, bigyan na rin ng pagkakataon yung Senate Committee on Finance na magsagawa ng budget hearings. Alam mo, Chiki, bawal yan dito sa Senado. Hindi dapat sinasabayan ng hearings ang sesyon ng Senado. Pero dahil nasa ganitong pagkakataon nga tayo na kulang sila sa oras, posible daw isuspindi muna yung particular rule na yan para pwedeng by next week or next week, habang nagsesesyon, umaga man o hapon yung sesyon na yan, ay nagsasabay yung budget hearings to make sure din, Jiggy, na matatapos at maipapasa yung 2027 national budget bago matapos ang taon. Samantala sa impeachment trial, inaasahan na dumalo sa susunod na linggo yung AFP officials, posible rin na baka umupo or sumalang sa witness stand si Attorney Michael Poa ng Defense. About naman doon sa head ng security group ni VP Sara na si Colonel Chica, sa ngayon walang request from the prosecution na siya ay paharapin. Pero kung si Senator Win Gatchalian ang tatanungin, dapat kasi mukhang yung money trail na pupunta talaga kay Colonel Chica, kaya baka daw kailanganin talagang paharapin siya sa mga susunod na araw ng impeachment trial. Sige. At may kaugnay dun sa sitwasyon ni Senator Judge Loren Legarda, ano na ang update sa kanya? Nag-extend kasi siya ulit, Jiggy, kinumpirma ni Senate President Gatchalian. Nag-extend ulit siya ng kanyang medical leave hanggang next week, I think hanggang September 2. At nung nakausap ko kanina sa Senate President Gatchalian, ang sabi niya, bago pa pala mag-medical leave, Senator Loren Legarda, ay nasabi na nito sa kanila yung kanyang sakit. May seryosong sakit daw ito pero ayaw na nilang i-divulge in public kung ano man yan. So, hindi ngayon alam ni Senate President Gatchalian kung kailan makakabalik si Senator Legarda. Pero sinabi niya rin sa atin na since nag-medical leave siya noong August 3, ay hindi na niya tinatanggap yung kanyang sweldo. Kumbaga, hindi na siya tumatanggap ng sweldo mula sa kanyang opisina. At ganun din yung mga nakakulong na senador. Jiggy, konting background lang, iniimbestigahan ng Ombudsman ang mag-inang Senator Loren Legarda at Congressman Diviste kaugnay nga doon sa 10 billion pesos worth ng solar energy projects. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.